Muli na po uling nagbukas ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol dito sa maanomalyang flood control scam ng DPWH. At dito nalaman natin na talagang pilit na pinatatahimik ng administrasyon ni Bongbong Marcos itong 18 ex-marine na security aid ni Saldico. Dahil batay rito sa naging pahayag nga ng isa sa mga sundalo o ex-marine, kinausap daw sila ni dating PNP Chief Nicolas Torre para i-withdraw yung kanilang mga statement at pasinungalingan yung mga statement na inilabas ni Sergeant Gutesa. So dito ipinakita rito sa hearing na to na talagang pinipilit nilang patahimikin para lang hindi kumbaga hindi na makita, hindi matumbok yung kung sino talaga yung pinaka-mastermind ng flood control project. So ito alamin po natin itong naging hearing kung saan nga binanggit itong si Nicolas Torre, dating PNP chief na ngayon general manager ng MMDA, na talagang kinukulit ng diligaw para patahimikin ng ex-marine. So ito panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. Okay, pinatatahimik po ng hulaan ninyo kung sino. Tao din ni Marcos. Pagkatapos po nito, Your Honor, ay iipunin namin sa isang USB. In fact, nag-umpisa na kami mula nung natanggap namin ang imbitasyon ninyo. Pero marami po talaga ang iba't ibang sources. Itinago rin po kasi nila yung kanilang telepono. Dahil, alam nyo po... Sino po ang nagtago? Nung una po kasi, nung lumabas si Sergeant Gutesa, lahat sila ay pinatawag, no? Siguro sila ang magkwento mamaya. Pinatawag sila at right there and then, kinuha po yung kanilang telepono. Hindi, gusto ko sila nang magkwento. Sila Sino po, ang pwedeng magkwento doon sa bahagi na yon na sinasabi ni Atty. Baligod? Yung tungkol sa telepono, sino yung kumuha ng telepono? Your Honor, magandang Pangalan umaga. po, pangalan. Ako pala si Benny is Voluntati. Your Honor, kasi nung pumutok yung flood control po, 2024, nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gutesa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. Ano po? Ano po? Nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita para manahimik na lang po. Una dyan, napatawag kami sa Sino po Raffles. ang lumiligaw sa inyo? Si dating Chief of Staff, Nick Torre po. General Torre po. General Nick Torre. Yes po, Your Honor. Anong klaseng panliligaw naman ang ginawa sa'yo? Siyempre, yung nanliligaw, kumbaga sa babaeng nililigawan, kung ano-ano ang ino-offer, kung minsan may bulaklak, may tsokolate, pinakikita ang kagandahang loob, lalaki, para lang maibig mo. Anong klaseng panliligaw ang ginawa niya? Una, Your Honor, kinausap kami na pirma ng affidavit na walang bisa namin yung mga sinasabi ni Orly Gutesa po. Ibig sabihin, pinagagawa kayo ng affidavit na huwag ninyong patotohanan Opo, yung, Your Honor. yung mga pinagsasabi Opo, Your na Honor. nauna ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. Pumayag ba kayo? Katunayan nga, Your Honor, matagal kami nagdebating dalawa eh. Simula alas 4 hanggang alas 7. Kaso lang yung apat na kasama ko, napilitan na silang pumirma, gawa nung naipit na po, baka kami ay mapahamak po sa kanila. Mapahamak pong sarili namin po. Sa makatwid, hindi siya nanliligaw, nananakot siya. Yung nanliligaw, malumanay, magandang approach. Pero natakot ang mga ibang kasama mo. Parang ganito yan, mga kababayan. Yung mga nanliligaw, di ba, nagbibigay ng bulaklak, nagbibigay ng cake, nag-o-offer ng bahay, nag-o-offer ng sasakyan. Di ba? Especially kung sugar daddy ka, di ba? Ako na ang bahala sa renta mo. Ako na ang bahala sa, sa sasakyan mo. Ako na bahala sa bahay mo. Ngayon, di ba?
nanliligaw. Paano yung nananakot? Pag ako, hindi mo pinakasalan. Pag ako, hindi mo niligawan. Meron akong iskandal mo. Ipopost ko to sa social media. Yun ang pananakot. Para bagang ganun. Hindi panliligaw yung ginagawa sa kanila. Kasi panliligaw, bibigyan ka lang. Pero pananakot, ipakukulong ka. Nakapirma doon sa kanyang nakapirma, kagustuhan na huwag patotohanan yung sinasabing nauna ni Sergeant Gutesa. Yes, Your Honor. Bali, 5 kami po yung pumirma. Ako yung pinakahuling pumirma. Pero ngayon sinasabi mo na napapirma ka lang dahil napilitan ka lang. Yes, Your Honor. Pagkatapos noon, ano naman ang pabuya na binigay sa iyo kung meron? Binigyan kami ng 50,000, Your Honor, para sa disturbance namin. Your Pakiulit Honor. nga po, magkano po? 50,000, Your Honor. Yen, Pesos nyo. pesos. Opo. Sino nagbigay? Yung si Annalisa Gaspar po. Yung staff niya doon po. O ano naman ang, bakit niya lang kayo binigyan? Kayong lahat binigyan ng 50,000 pesos Yes, Your Honor. para manahimik Opo, Your at Honor. huwag patibayin o patibayan ang pinagsasabi ni Sergeant Gutesa. Opo, Your Honor. At saka sa mga sunod na araw, Your Honor, pinatawag naman po uli kami na yung lahat ng cellphone po namin ibibigay po sa kanila. Sa anong dahilan? Papalitan po ng mga bago po, iPhone po. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. So papalitan nila ng mas maganda. Yes, Your Honor. Alam ninyo yung dahilan kung ba't nila gagawin yon. Kasi nandun yung mga picture namin, Your Honor, na nakasave sa cellphone po namin. O ganun pa lang nangyari, paano kayo nagkaroon pa ng mga litrato Your na Honor, nasama dito sa inyong pinagsamang salaysay? meron po kaming nakasave sa iCloud po namin. O, nautakan mo rin siya, di ba? Yun. Yes, Your Honor. Kahit babasagin po yung cellphone ko, pwede ko po i-restore sa isang cellphone po. Pinapatunayan pa ba ninyo yung sinasabi niya sa... Kayo po, Your Honor. pangalan Good po. morning. Rosebert Topan. Idagdag ko lang po. Ito po yung cellphone na binigay sa amin. Pakisabi mo kung anong klase ng cellphone para ma-record. iPhone 16e, 128 GB. Magkano yan sa ngayon? Hindi ko... Mga 30 plus siguro, Your Honor. Ano? 30 plus. Hindi sila marunong, 30,000. hindi sila marunong manligaw? Tapos, yes, Mr. President. Chairman, one question. Paano kaya manligaw si Margoleta? Hindi daw sila marunong. Kasi kung tutusin mo nga naman, hindi talaga marunong manligaw sa mga kanyang sitwasyon ha. Especially kung talagang totoong ang nanligaw daw o nanakot itong si Nicolas Torre. Pulis pa naman, paman din to. Biruin mo, manliligaw ka, ang iaalok mo ng 50,000 plus 30,000 na cellphone na iPhone na alam naman natin nagde-depreciate ang value ng cellphone every year. So, kung ikaw manliligaw, biruin mo naman paldong-paldo yung ninakaw nila sa kaban ng bayan natin. Bilyon ang pinag-uusapan. 'Di ba? Trilyon ang nawala, pinagatian ng mga mastermind, nasa bilyon, yung mga kumikbak, hundreds of million ng naibulsa, tapos ang iaalok mo lang 50,000 plus cellphone na 30,000. Ano ba naman sana na ibinigay mo kahit 20 million, 50 million. Baka nagbago pa isip nitong 18 sundalo na dating security aid ni Saldico. 'Di ba? Manliligaw ka na rin, ibuhos mo na lahat. Kasi yan yung kumbaga yung naiisip nila, bakit hindi na makita itong si Sergeant Orly Gutesa na sinasabi na bayaran nga daw para hindi na magpakita, i-withdraw yung kanyang statement. Posible, malaki yung naibayad o naibigay. Kung totoo na talagang binayaran si Sergeant Gutesa para hindi na magpakita sa Senate Blue Ribbon Committee.
Dito kasi parang insulto pa nga to sa mga ex-marine eh. Biro mo ex-marine to na alam nilang napakabigat ng kanilang mga akusasyon, yung kanilang mga hawak na ebidensya. At hindi rin naisipan ni Nicolas Torre na posibleng may mga backup cellphone o backup files itong mga ex-marine na kahit ibigay pa nila yung mga cellphone na gamit nila, eh meron pa silang mga backup na kopya niyan. So hindi rin sila nakakasiguro na hindi nalalabas yung mga ebidensya na hawak nitong mga ex-marine. So mahina talaga itong administrasyon ni Bongbong Marcos, o kaya dahil nga sa sobrang greedy nila sa pera, eh baka yung pondo na dapat ibigay dito sa mga ex-marine, eh baka kinatkong pa. So imbis na maibigay nila yung tamang bayad, tamang suhol, tamang, alam nyo, tamang amount, eh kinatkong pa. Kaya mukhang pwedeng hindi natin sinasabing totoo, eh baka na-insulto pa itong mga ex-marine dahil nga sa bigat ng hawak nilang mga ebidensya, o-operan mo lang na total of 80,000. So doon pa lang nagkamali na itong administrasyon ni Bongbong Marcos, yung mga bata niya, yung mga yung mga tirador ni Bongbong Marcos, kung totoong siya yung mastermind, eh maling-mali yung kanilang panliligaw. Kaya nga sabi ni Marcoleta, hindi marunong manligaw. Pero para sa atin, mas naniniwala tayo na baka kumatkong pa yung mga nagmi-middleman para patahimikin yung ex-marine, para alam niyo, hindi na sila magsalita. Mukhang kinatkong pa nga yung budget. Kaya ang ending, hindi nila kinagat. Kasi meron pang ang balita na nilabas itong NBI, si Director Matibag, na binigyan daw ng 5 milyon ni Mike Defensor, dating Congressman Mike Defensor, itong mga ex-marine para tumistigo. So siyempre, kung titingnan mo yung amount ng pera na iniligaw, sabihin natin ganun, compare mo sa 80,000, cellphone plus 50,000, doon sa 5 million, di ba? Sino po yung pipiliin mo? Siyempre, yung mas mataas yung bid. So, highest bidder kumbaga ang magiging labanan dito. So, dahil nga sa hindi natin alam kung nagtipid yung administrasyon ni Bongbong Marcos o kinatkong yung budget, ang ending, tumistigo ngayon ang 18 ex-marine laban dito sa mga korap na nakinabang sa flood control project. So, abangan natin sa susunod na hearing na gaganapin sa Senado kung saan nga ang magiging chairman naman daw ng Blue Ribbon si Erwin Tulfo. Tingnan natin kung ano yung magiging takbo ng hearing compare dito sa hearing na ginawa ni Senator Marcoleta. So napaka-exciting po niyan dahil magkakaalaman nandito kung sino ba talaga yung marunong magpalabas ng katotohanan. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.